sa magandang lalaki ng kaunti. Sino po yung handa ng makinig yung totoo? Taas sa kami ng handa ng makinig. Sabi natin ng malakas, makikinig ang Lord. Mag-usap po kayo. So, handa po akong aral na sa ating pagpatuloy, naway ang Diyos ko'y magdagdag ng pagpapala sa kasimplihan ng mensahe na ating matutukayan. Our message for tonight was entitled Unconditional Love. Sabi natin, Unconditional love. huwag niyo pong dodoble na kasi hindi po an-an ha. Natin. Kasi pag dinoble mo, hindi po yan. Diba? Makati yan eh. Sabi natin, unconditional love. So, ibig sabihin, walang kondisyong pagmamahal. Sabi natin, walang kondisyong Pagmamahal. So ito po yung uri ng pag-ibig, brothers and sisters, na itinaranas sa atin ng Panginoon. Now, pakinggan natin ang mensahe. Sa ating pagkapatuloy, brothers and sisters, talking about unconditional love, sabi dito, the biblical meaning of the word unconditional love means, sabi dito, no? Loving without expectation or condition. A love rooted in God's nature and demonstrated through acts of grace and sacrifice as seen in Jesus' death. In Jesus' death for humanity. So ito po yung sinasabi natin yung pag-ibig na walang kondisyon. Ang walang kondisyon pag-ibig ayon sa Biblia, brothers and sisters, ini-echo ko lang, ang sabi dito ay nangangahulugan, sabi natin nangangahulugan, pagmamahal na walang inaasahang kapalit o kondisyon. Nakikinig ko ba kayo? Amen. Kasi may mga tao, ibigin kita, pero salan mo muna ko. Amen. Diba? Are you listening? So, maraming pwedeng halimbawa dito, may conditional na. Diba? Sige, mamahalin kita, pero magpapayag mo ulit. Amen? Sige, babalikan tayo, pero huwag ka nang mag-iinom. Huwag ka nang magdalasin. Hindi naman po masama yun. Paganda nga po yun. Pero hindi ganyan, brothers and sisters, yung tinutukoy na unconditional love. So, brothers and sisters, sa ating pagpapatuloy, sabi rin ito'y walang inaasahang kapalit o kondisyon. Ito isang pagmamahal na nakaugat sa likas na katangian ng Diyos. Huwag natin kalilimutan, kapag pinag-uusapan natin, brothers and sisters, ang Diyos, lagi kasunod yung salitang Diyos, yung salitang pag-ibig. When we are talking about God, tandaan niyo po pag ang Diyos ang pinag-uusapan natin, lagi kasunod dyan yung salitang love. Kasi ito yung kanyang kalikasan. Ito yung kanyang katangian. Nakikinig ba kayo? Amen. Amen? So yan po yung katangian ng Diyos at pinakita yan sa atin na maliwanag pa sikat ng araw sa pamamagitan ng biyaya at sakripisyo gaya ng pagkamatay ni Jesus para sa atin sa Santa Tauhan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pwede ba kumanta? Kasi mainit di ba? Malay niyo wala nakatulong ako sa inyo. Anong sabi ng amin, di ba? Sa landas ng pagturusa. Parang ganda ng lalaki, Katinahan ni Jesus, di ba? Namatay siya upang tayo matubos, di ba? Pero hindi ka na magdadagdagan nyo kasi may talent pinakasunod niya. Sabihin sa iyong katabi, ikaw ba'y nakikinig? Taas na kami na nakikinig. Sabihin natin, praise the Lord. Now, tingnan natin, what is the best example of unconditional love? Pag pinag-uusapan, yung pag-ibig na walang kondisyon, ano po ba, brothers and sisters, yung pinaka-nasabi natin magandang halimbawa ito? Now, tingnan natin ito, brothers and sisters, To give you an example, ang isa sa magandang larawan dito ay yung tinatawag natin, a classical example of unconditional love is the bond between a parent and child. So, ang isa sa klasikong halimbawa, napakagandang halimbawa ng walang kondisyong pagmamahal ay ang ugnayan. Sabi niyo po, ugnayan sa pagitan ng magulang at ng anak. Amen po ba? Sabi dito, brothers and sisters, maaari, sabi dito, tingnan natin
Yan. Maaari pa rin ang sabi ko, maaari pa rin mahalin ng magulang ang anak ng lubos kahit na ito ay magkamali o may kailangan. So kung titignan natin, ito yung magandang halimbawa ng unconditional love. A parent may love their children deeply despite the child's mistakes or shortcomings. Wala namang hindi nagkukulang eh. Lahat ng tao nagkukulang. Pero tandaan niyo po ito, katulad ng mga pinuntahan ko na gawain, sabi ko sa kanila, tingin po kayo sa akin, kapag po ba yung anak nyo nagkasala, hindi nila amakyan? Hindi po mag-judge anak ko, madali po. Ang sabi ko po, kapag po ba yung anak nyo nagkasala, hindi nila pa anak yan o anak nyo pa rin? Anak nyo pa rin. Hindi mababago yun, hindi mawawala yun. Halimbawa, 1,000. Yung 1,000, kahit tapos, di ba? Kahit na lukutin mo pa yun, tapak-tapakan mo yun, kahit mapulit pa rin yun, brothers and sisters, yung 1,000, ano pa rin yun? Diba? Yung pera yung 1,000, pag nagulihan, hindi na ba 1,000 yun? Ayun mo ba? Yung 1,000, halimbawa, brothers and sisters, naputol, hindi na ba 1,000 yun? Hindi na ba, kala 500 na lang yung kasi putol na eh. 1,000 pa rin. So, ito yung magandang halimbawa ng unconditional. Ito yung pag-ibig na walang kondisyon na tulad sa atin. Bilang mga magulang, hindi tayo napapagod na lumaan sa ating mga anak kahit sila ay lagi madalas na kukulang at tagaasa. Yun ang dapat na sa growth. Amen. Diba? Katulad sa ating mga anak, brothers and sisters, hindi mo maganda yun na ginawa. Buhay-buhay ka niyang ma, buhay-buhay ka niyang mama, hiningi niya buhay ka niyang mana. So, kawalang galang po yun. Amen? Pero tingnan niyo po, brothers and sisters, no? Walang masamang tinapay sa ama. Hinihingi niya yung mana niya, hindi niya para sa kanya. So, balik tayo sa unconditional love. Sabi niyo po, unconditional love. So, tingnan natin, what is unconditional love? Ano po yung sinasabing walang hanggang o walang kondisyong pagmamahal? Ang sabi nito, unconditional love is a love that is characterized. So, itong pag-ibig na walang kondisyon, brothers and sisters, ang sabi ito, yung walang kondisyong pagmamahal ay isang pagmamahal na kung saan ito po yung nagtataglay ng katangian na ganito, tatlong bagay. It is characterized by, brothers and sisters, are you listening? Number one, unconditional love is a love that is characterized by acceptance. Ito yung pagmamahal na walang kondisyon. Ang katangian niya, nandun yung pagtanggap. Nakita niyo yung ginawa ng ama? Nagkasabi kayo ng anak. Amen po ba? Kinuha yung mana, nagliwaliw. Nagpunta sa malayong lugar, nag-eksperimento. And yet, di ba babalik? Pero sinabi niya ba, walang yara. Nakuha mo pa uuwi. Sinabi ba yung gano'n? Sinabi sa kanya, may demonyong dumating. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may demonyong dumating. Sabi na katabi mo, yung demonyo. Hindi naman talaga, halimbawa wala. Sinabi mo lang kanya naman, di ba? Nagawa ko pang uuwi, wala kang utang ng galaw. Sabihin mo sa katabi mo, pagtanggap. Yan ang katangian ng pag-ibig na walang nangingi kondisyon. Andiyan yung pagtanggap, hindi pagpapalik. Now, ang sabi rito, brothers and sisters, ang pagtanggap ay nangangahulugan ng pabor at pagsang-ayon ng Diyos. Tandaan niyo po, ha? Listening? Amen? Pati na rin ang pagpapakita ng pagmamahal, ng pagpapatawad. Ito gusto natin bigyan-tigil. Acceptance signifies God's favor and approval, as well as the act of embracing others with love, forgiveness, and grace, reflecting God's unending love for humanity. Ito yung maganda rito, yung pag-ibig ng Diyos mo, hindi nagtatapos. Ang pag-ibig ng Diyos mo, wala kang bilang, hindi ka tulad ng tao. Sa tao, pag nagkabilang once, twice, thrice, then you are out. Sarado na ito. Pero pwede bang tanong yung katabi nyo? Sabi mo sa kanya katabi? O huwag mo sabihin naligo ka ba? Ay, hindi po yun ang tanong. Sabi mo sa kanya katabi? Katabi po, katabi. Kala ko sabihin mo ng kabingi?
kabigi mo ba? Yan, sabi mo sa kanya, katabi. Yan, sabi mo sa kanya, nagpapatawad ka ba? Ilang beses ka magpatawad? Amen. Kasi sabi dito, di ba? Amen. Pag-ibig na hindi napapago dito, walang katapusan. Tuloy, tuloy, tuloy. So yan po yung brothers and sisters, unending love. Mahaba po yan, pero makabutin tayo overtime. So that is number 1. Romans chapter 15, verse 7. Therefore, accept one another, just as Christ has accepted you, so that you may glorify God. Sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos. Sabi niyo po, ang salita ng Diyos. Sabi po sa mga sarili natin, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Sabi niyo sa katabi mo, tanggapin mo ako. Tatanggapin din kita. Kahit hindi ako katanggap-tanggap. Like yours, mama. Diba? Katulad mo. Amen. Tatanggapin pa rin kita. Amen. Kahit hindi ka pa nagbabayad ng utang mo, matagal na. Tatanggapin. Amen daw. Amen. Magbabayad na. Kaya tanggapin ninyo isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ng Diyos. Kaya dapat wala tayong tinatanggihan sa pagkatag Diyos sa inyo. Para sa lahat at sumasalamat. Tumingin ang tawad, ipatawagin mo. Kung Diyos ka nagpatawad, sino ka para hindi? Let's go to the next, number 2. Letter U stands for, una, acceptance. Ito yung katangian ng pag-ibig na walang kondisyon. Sabi mo, itong pag-ibig na ito ay ang laging tumatanggap. No? Sabi natin, acceptance. Pangalawa, unwavering. Ibig sabihin, hindi natitinan. Ito, di ba? Frankly speaking. Sa mga anak natin, di ba? Hindi natin gusto ha. Pero minsan, damo na sila ilalayo sa atin, di ba? Mas lalo sila napapamahan sa atin. Damo na maraming challenges sa buhay natin. Tayo, di ba? Hindi naman natin ginugusto yung mga anak natin, magkaganito, magkaganyan. Pero there were times na nangyari sa kanya, di ba? Di ba? Pinalagay mo naman sa gawain, pero minsan, bilising niya. Pero tingnan niyo po, di ba? Yung pag-ibig natin sa kanya, sa kanila, hindi natin sinusubuan. Sabihin mo dapat ganyan ka sa mister mo. Amen? Susuka siya, pero hindi susuko. Di ba? Susuka siya, pero ikaw hindi ka susuko. Amen? Napunasan mo siya ng... Di ba? Napunasan mo lang ng ako. Di ba? Yung tawag. Pero yung huwag niyo mainit na tubig ang marami sa buka. Hello? Di ba? Yan yung pag-ibig, no? Na hindi natitinan. Katulad kay Kristo, Amin po ba? Maging hanggang sa kamatayan, sa Kalbaryo, yung pag-ibig niya hindi nabilang. Parang kayong mag-asawa. Amen. Marami na nga mo pinagdaanan, hindi pinagdaanan nyo. Amin po ba? May mga size ng baywag nyo, hindi na katulad dati. Dati may korte. Ngayon never mind. Amen? Sabi natin, hindi natitinan. God's love is constant, consistent, and steadfast. Meaning, it never falters. It never falters or diminishes. No? Never falters or diminishes even when we stray from Him or make mistakes. Dito natin siya ilagay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Sabihin po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay tapat, matatag. Ibig sabihin niya, in other words, hindi nangihina, hindi nababawasan, kahit na lumayo tayo sa Kanya o magkamali. Di ba, grabe yung narawan naman sa kanyang anak, no? Lumayo yung kanyang anak, nangulila siya, pero, di ba, sa kanya, sa bawang gabi, hindi niyo po ba alam, may awit na inaawit yung mama sa kanyang anak. Kasi malaki ang kinakanta niya. Pininanan po yung tatay niya yung gabi. Gusto niyo marinig? Sa pagpatuto kayo sa akin. Ito yung kanta niya yung gabi.
Hindi ko ba kayo, diba? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. Hindi nakita yung pagmamahal sa iyo ni El Shaddai. Sabi mo sa kanya, kay tagal mo mang nawala. Dahil ikaw ay nagwala. Di ba nakabalik ka rin? Amen? So, sabi natin, hindi matitinan. Hindi natitinan. So, ang pinaka-power, isang magandang powerful verses or verse about God's love, about God's unwavering love is from John 3:16. And yung napaka-powerful, no? napaka-makapangyarihan talata sa Biblia. John 3:16, for God so loved the world. Hindi sinasabi ng Biblia, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa Pilipinas, sa Australia, sa US of A. Hindi. Diba? Ang sabi doon, kayo na lang ang pag-ibig niya sa lahat. Sa buong sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong hanggan. Hindi ba? Hindi laban bawi. Amin po ba? Hindi sinabi ni Kristo pinabawa ko, ay masakit pala, bawi na, ayoko na. And in Psalm, Matthew 136 verse 1, taas ang kamay na lang ito. Sabi dito mga kapatid, give thanks to the Lord for His good, for His steadfast love endures forever. Sabi ko sa sarili, sabi sa ASND, which simply means sabi natin ang ibig sabihin pangit? Sabi natin ang sabi ni Jesus Moyo, sabi natin ang salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit? Dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Minsan, alam mo sa akin, di ba, tayo mga umibig. Minsan, napapamit ka rin. Lalo lang kung lagi nagpapasaway. Kaya minsan, di ba, pag may mga tao, minsan, nagdiderde. Anong sabi nila? Sana huwag ka nang magpasaway. Sana huwag ka nang magbabae. Sana huwag ka nang mag-ibang. Amen? Nakikinig ko siya. Diba? Pero siguro na pag-ibig niya, walang hanggan eh. Nagkasala kayo, mamaya gabi, bago matulog, hindi ka ng tawad. Pinagtawad ka agad. Pero marami sa inyo, hindi mo rin patawad eh. Pero tingnan mo, pagpunta sa palengke, magkano po gano'n mo? 350 log, wala mo, napakamahal naman. Tingnan mo, wala pa yung asa. Kaya yung patawad, di ba? Wala na yung mata. So number 3, brothers and sisters. Kayo po may natututunan. Amen. So number 3, brothers and sisters, carry. Sabi natin, carry. Hindi comparing, kundi carry. Amen. So ibig sabihin, kapag yan po yung katangian ng pag-ibig. Amen po ba? Na walang kondisyon sa kay kapag pinuhin mo. Salbahin bata nga eh. Sinalba na yung magulang niya, walang respeto eh. Humingi ng mana, nagpasarap sa buhay eh. Tapos pag-birthday mo, di ba? Eh, hindi mo ba kayo? Pinag-SM pa ng ama. Pinuhin mo, di ba? Ano sabi? Dali, madali. Ibig sabihin, takbo kayo. Kalipas. Hulingin din ang mga museo, dali, yung Amerikana. Yung bili ko sa SM, dalimang libo. Sa Palazzo. Isuot sa kanya, di ba? Suotan siya ng sing-sing, 24 karat. At suotan siya ng sandals. Pinag-shopping na siya, tapos mayroon ng fiesta. Amen? Ipinagpatay mo siya ng kapitbahay. Ano ba yung pinagpatay? Daga? Pusa? Hindi, big time, di ba? Amen? Ang pinatay ko, verse 6, sa kanyang magkabalik, bilang amin pagpapiriwag nila, di ba? Pati saya, ayun po pinatabaguyan. Ibig sabihin ng brothers and sisters, naman, that is baka. Amen? Hindi po yung baka ang niluluto niyo sa umaga, pag wala ka na yung ulam. Yung baka walang muto, iba po yun. Saka yung manok na walang muto, iba po yun. Kainis yun. Amen? So sabi natin, caring. Anong sabi ko? Ang walang opisyong pagmamahal ay madalas na nilalarawan bilang pag-aaruga. Pag-aaruga na walang opisyon.
Isang pagmamahal na tinatanggap ang isang tao ng buo. Amen po ba? Kaya pag tumagal tayo sa tao, buo. Hindi yung parang ko ba? Alanganin ka ba? Kasi ganito na ginawa ng ako eh. Tinanggap siya ng buong-buong kamay din. Kinig ko ba kayo? Amen? Kasama ang kanyang mga pagkakulang yan. Ay listening? Parang mag-aasawa. Yung asawa mo, nakikinig ko ba kayo? Kasama din na pinakasalan mo, may pagkakulang niya. Wala akong perfectong pagmamahalan. Hindi nawawala sa pag-asawa yung hindi pagkakaunawaan. Pero ito yung maganda, ayaw mo natin nag-aaway, pero minsan sa pag-aaway, hindi natin gusto lumarating, person sisters, doon naman na patutunayan natin yung kung gaano natin ang peace, kung gaano yung peace natin kapag umasa sa isa. Diba? Galing kayo mamaya, pero pagaling ng gabi, diba? Pati natin kayo. Kaya, di ba, pagkatapos ng 9 months, di ba, gaganda naman anak mo. So, may gano'n, exercise. Diba? Caring, amen? Listening. So, ganun dapat sa atin, pag tinagam mo yung tao, walang ka, di ba? Hindi ka naghihintay ng kapatid. Amen? Kasama yung pagkukulang niya, brothers and sisters. Sapagat wala naman tao hindi nagkukulang. Sabihin sa katabi mo, ikaw ba walang pagkukulang? Dati ka, kulang-kulang mo lang eh. Ganun. Amen? Dati nga hindi lang tayo kulang eh. Kulang-kulang ka pa. Hindi ko kayo din. Oo, di ba yung makilos natin dati, mga kulang-kulang. Pero tingnan mo na kayo sa dito. Amen? Di ba, yung mga pagsusugat, iniwanan mo na. May pagiging number 1 na yung, di ba, chismosa mo. Pagiging chismosa. Amen? Hello. Dati, aga-aga pa. Di ba, yung dila mo, nandun na. Amen? Di ba? Pero ngayon, gising mo sa umaga, di ba? Pipray ka. Amen? Kinamusta ka. Thank God, dahil na Ephesians chapter 3, chapter 4, verse 32. Ano sabi dito? Simplihan na lang natin. Sa halip, maging mabait kayo. Be kind and compassionate to one another. Are you listening? At ang sabi dito, brothers and sisters, maging mabait kayo, mauwain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa. Sabihin siya yung katabi, kaya kapatid, pinapatawad na kita. Nang mula sa puso mo. Kung nagkasala naman, pinapatawad na kita, pero pwede ba yung utang mo, iba na niya doon, pakibayaran mo kahit lahat na doon. Amen? Dahil pinatawad tayo ni Kristo, nagpatawad kita. Walang katwiran, walang paliwanag, sapagkat yung paliwanag doon sa barangay ginagawa. Kasi may mga tao, Brad, hindi mo lang alam. It hurts, you know, it hurts. Ba't hindi mo lang alam yung sabi niya, aswag ako. Ba't hindi mo lang, kung sabi niya, magkukulang daw ako. Amen? Ba't hindi mo alam sinabi sa akin? Amen. Kalimutan mo rin. Amen, di ba? Yung tatay ka eh. Grabe nga ginawa ng anak ko eh. Kinatawad eh. Diba? Kaya paano pa kayo simple bagay, hindi natin mapatawad siya. So the greatest gift you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. Kung meron tayo pinakamagandang regalo na pwede natin ibigay, at halimbawa gusto mong ibigay, maaaring mong ibigay, ito ay walang iba kundi yung pag-ibig na walang kondisyon. Are you listening? Ang pinakamagandang regalo, sabihin niyo po, sabihin kayo sa akin, ang pinakamagandang regalo, hindi nito, hindi gamit, masarap na pagkain, kundi ang pinakamagandang regalo na maaari natin ibigay sa iba ay walang iba yung pag-ibig na walang kondisyon. Amen? Pag-ibig na walang kondisyon at pagtanggap sa ating kapwa. And I sing, mag-isino ka. Amen?
So, sa oras nito mga kapatid, kahit may dahan po kayo, sabi yan ni Brian Tracy. Kayo po tayo lahat. At tayo may patuloy na lumulog sa pagpapalad, makapangyarihan po sila sa Diyos. Tayo may nagkulang at nagkakasala, pero mahabagan mo sa atin hindi nagtatapos. Tapos natin natin dalawa. Yes. Pagkikay-ligay po tayo sa mga sa oras na yun. Pagtiwala tayo kay Lord, siya ang sa ginagawa. Huwag tayong mag-ibig, huwag tayong mag-isip na lumapit sa kanya. Tayo binukulang ng nag-asa, laging bukas sa kanyang pag-isip, ang kanyang mga sa pagkakasya. Sa kanyang bigay at abad, yan ang kailangan bakit tayo natin. Sa Panginoon Jesus, nako'y mabit. Kung nagtitiwala sa biyaya ng Ama, buhay ko ay may kalingan sa pagsubok at tuman. Hindi tayo iniiwan at ibabay ang malapit. Jesus, Lord, Jesus. Panginoon, kapantay ng Ama. Kung ika'y ng lalapit, Kung ika'y naglalapit, Lord, wala kang malapitan para makakaibig sa iyong pinapasama.